Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumaban pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa nag-boast. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman bitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter, kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, another day, another Airsoft request by our Airsoft from different province. Okay, grabe, parehas black, parehas matte black ang unit na nasa harapan natin ngayon, no? Masasabi natin ito yung mga especially the pistol, no? Ito yung mga pinaka standard level, no, ng pistol. Well, sa rifle, masasabi na rin natin standard level, pero the modern version of the rifle ito, no? Hindi na talaga to yung classic na classic. Mamaya papakita ko sa inyo, bubuksan ko yung kaalaman ninyo bakit hindi siya classic na classic, no? Hello, shoutout, good day and good afternoon sa ka-airsoft natin, no? Sa Katipunan, Placer, Masbate, Glenn, Santillan, hello bossing! Okay, then another ka-airsoft pa rin, another ka-airsoft, Reynemer Jacinto of Calapan City, Oriental, Mindoro. Okay mga airsoft, dalawang unit, isang rifle, isang pistol. Ano ba yung advantage na meron ang isang rifle at ano rin yung advantage and disadvantage na meron ang isang pistol? Okay, yan ang talakayin natin before we start our review and unbox for the day, no? Advantage ng isang pistol over the rifle, napakadaling itabi, napakadaling i-conceal, no, itago ng isang pistol. It is because syempre napakaiksi lang niya, okay? Kumbaga napakadali niyang itabi dahil syempre yun nga, maiksi lang siya. Alisin mo nga yung buhol mong kwintas kong sali. Ito. Palugin mo lang. Napakadali niyang itabi kasi maliit lang siya. Actually, pwede mo ilagay sa bag, pwede mong ibulsa. Okay? The only problem with the pistol, syempre, limited pa rin yung lakas niya kung i-compare mo sa isang rifle. Ang isang rifle kasi is nagtataglay ng mataas na FPS than the pistol. Especially itong unit na to is Glock, di ba? We all know, alam naman natin na ang isang Glock is hindi rin naman ganun katindi talaga ang lakas niya. Especially kung ang unit mo Glock. Kung ang unit mo Glock, learn how to manage your expectations, no? Hindi talagang kayang lumakas ng Glock na kasing lakas ng mga rifle, maliban na lang kung magandang klaseng Glock at saka talagang all out yung upgrade. Pero other than that, talagang mas malakas pa rin ng rifle. Advantage ng isang pistol, madaling itabi, syempre madali ring i-maintain, di ba? Tapos hindi sitahin kasi maliit. Tapos ano pa ba? Masasabi natin may blowback. O, di ba? Yan naman yung mga gusto natin sa isang rifle, ay sa isang pistol, no? Dandahan, baka magasgas. Yan, okay? Okay na. O, yan. Ngayon, ang pistol naman, ang disadvantage niya is, syempre mga ka-airsoft, napaka konti lang ng bala niya, no?
ang isang pistol is only 27 rounds. Medyo nakakabitin kung sakasakaling ang trip mo rapid fire. Ito kasing pistol na to, may dual firing mode to, may single fire and may rapid fire tong pistol na to. So, since may single fire and rapid fire siya, minsan hindi maiiwasan, ilalagay mo siya sa rapid. Ang rapid niya is 27 maximum rounds lang. Parang medyo nakakabitin. Ilang segundo lang, ilang pitik mo lang, wala na agad siyang bala, di ba? Yun naman ang disadvantage niya. Ngayon, advantage naman ang disadvantage ng isang rifle. Disadvantage sa matatawag, hindi ko lang alam pero kasi yung iba talagang type mahaba eh. Pero sa akin, disadvantage sa matatawag dito, for me, on my own opinion, is talagang mahaba siya. Okay? Then, another advantage ng rifle over the pistol, rifle, easy to maintain. It is because, napakaraming pyesa. Pangalawa, battery type lang siya. Hindi mo kailangan ng gas sa kanya, battery type. Lahat naman ng tao ngayon may cellphone na. Para lang siya cellphone. Nalobat, i-charge mo lang. Isang advantage niya, yung 1 full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Madami-dami. Isang puno ng bala nito is equivalent to 300 rounds. Talagang mapagbibigyan ka sa rat-rat, di ba? Yan yung mga advantage niya. Tapos, syempre malakas over the pistol. Syempre, masarap gamitin kasi stable, di ba? Kasi pag ang rifle binahawakan mo, tapos katulad nito AEG to, non-blowback to, no? Stable talaga, di ba? Kasi sa totoo lang yung blowback ang nakakapagpawala sa pagiging stable ng baril, eh, di ba? Yung blowback talaga. Tapos ito pa, katulad nito, itong hawak ko ngayon, no? Classic to, tingnan nyo, ayan, commando version. Pero pagdating sa buttstock, tingnan nyo, hindi na siya yung classic. Actually, yung mga commando, nilalagay yung battery dito. Dito yung compartment niya. Pero this one, dito na sa buttstock. Modern type na rin to ng commando, no? Hindi siya yung ganun ka-classic na classic talaga na kakaiba yung buttstock. Ewan ko kung nakita nyo na yan sa mga previous slide natin, pero iba yung buttstock. Ito kasi, dito mo na ilalagay yung battery. So, modern type na rin siya, hindi na rin talaga yung outdated na sinauna, no? Ayan. Yan yung unit natin kay Airsoft Rainimer Jacinto. At saka ito naman pistol na to, yung unit ng ating ka-Airsoft na si Glenn Santillan. Katipunan, Placer, Masbate. Hello, bossing. Ayok tumugtog, ha? Okay mga bossing, pa-shoutout nga, sabi naman po, maliwanag po ba ang audio natin? Maliwanag po bang naririnig? Tapos yung video natin, hindi ba malabo? Pa-message nga po sa atin kung loud and clear. Sabi ni Ramil Baloyo, good afternoon, Idol Big Man. Sabi ni Joey Thomas, Boss Idol, magkano ganyan? Bossing, Joey Thomas, mag-message ka po sa amin para malaman mo yung buong detalye ng mga bagay na gusto mong malaman, okay? Tapos, sasara pa tayo. Okay, maraming salamat sa pag-tune in nyo sa mga ka-Airsoft natin na engineer na nagtatrabaho ngayon, engineer, architect, mason, welder, helper, labor, lahat, no, na ka-Airsoft natin sa mga construction side ng ating manpower dito sa Pilipinas. Hello po sa inyo. Okay, shoutout na rin sa mga ka-Airsoft natin politiko, senador, congressman, mayor, gobernador, sa mga ka-Airsoft natin na police, sa mga ka-Airsoft natin na attorney, sa mga ka-Airsoft natin na doktor, sa mga ka-Airsoft natin na OFW, ka-Airsoft natin na seaman. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-antabay.
Okay, alam ko lang kung magkano ang install na airsoft. Alam ko lang kung magkano. Hindi maintindihan. Alam ko lang kung magkano ang install na airsoft. Okay, maliwanag po. Quality, sabi ni Ramil Baloyo. Thank you, bossing. Thank you po sa pag-respond sa pagsabi, no? Maraming salamat po. Okay, so diretso na tayo mga ka-airsoft. What is good and special ba about the mga Glock series? Okay? Ako mga ka-airsoft personally, lalo na sa newbie, I don't recommend this Glock. No? I don't recommend the Glock series, especially sa mga newbie, not unless na talagang ipipilit nila, ipupush nila. No? Why? The Glock itself has a plastic grip. No? Plastic lang talaga yung grip ng Glock. Kahit naman sa mga tunay na Glock eh. 'Di ba? Plastic lang rin. Hard polymer kung tawagin, no? So, don't expect na talagang tatagal siya forever, no? Although matigas siya, kaya lang there will come a time na dahil nga plastic lang siya, luluwag din yung mga screw holes, no? Yung mga screw holes, yung mga components niya, 'di ba? Luluwag kasi hard plastic lang siya. Hindi katulad ng mga full metal, mga ka-airsoft. Ang mga full metal, halimbawa sabihin natin alloy. Yung alloy, halimbawa, lumuwag yung screw holes na loose thread. Actually, pwede siyang, di ba? Pwede siyang build-upan. May babalik, may i-restore, no? Sa mga Glock, lalo na kung newbie, hindi ko nire-recommend to, no? Pero kaya lang, kung talagang ito yung gusto ng ating ka-airsoft, wala naman po tayong, wala naman po tayong kontra doon. Kaya lang, hanggat maaari, hindi natin to sana inire-recommend. Especially this unit. Bakit? Newbie yung may-ari nito. Tapos, ang in-order niya, merong single fire, may rapid fire. Okay lang naman, kung tutusin, dapat wala tayong pakialam. Kaya lang, yung rapid fire function kasi mga ka-airsoft, yan yung nakakasira sa baril, no? Yung rapid fire function, napapadali yung buhay ng baril dyan. It is because rapido yan, no? The tendency, pag may rapid fire yung unit mo, napepersa, nabibigla yung pistol mo. Which I don't, kumbaga, hindi ako komportable pag ganun, no? Although, sabihin na lang ng mga airsoft, di ba, big man, may single fire naman siya, ang gagamitin ko na lang na madalas yung single fire. Madalang ko na lang gagamitin yung rapid fire, no? Mga ka-airsoft, no? Ito kasi, isang buong assembly, yung single fire and rapid fire niya. Halimbawa, nasira yung rapid fire mo, sira na rin yung single fire mo. Pag nasira naman yung single fire mo, sira na rin yung rapid fire mo. Isang buong assembly yan ng hammer set. Diba? Indikasyon na nasira na yung rapid fire, yung hammer set mo, is pagka-load mo ng magazine at kinasa mo yung unit, puputok na kagad without pressing the trigger. Pag ganon, ibig sabihin, busted na yung hammer set assembly mo. Okay? Ngayon, pag yung hammer set assembly, papalitan yan mga ka-airsoft ng isang buo. Assembly nga eh. Hindi pwedeng papalitan lang dyan yung isa. Hindi. Talagang isang buo, papalitan yung hammer set assembly. Para maipakita ko sa inyo kung nasan yung hammer set, ito. Dismantle natin na. Ito, isang buong assembly yan. Ito yan, no? Yan. Papalitan yan. Kung di ako nagkakamali, yung isang buong assembly yan, nasa 27 pieces yung piraso ng different parts niyan. Isa lang ang masira dyan sa 27 piraso na yan, wala na. Talagang talagang hindi mo siya magagamit ng maayos, no? Again, ulitin ko, indikasyon na nasira yung hammer assembly mo, pagka niloadan mo yung unit mo at kinasa mo, diretso putok yan. Kahit hindi mo pinuputok, pinipress yung trigger. Diretso putok na yan. Diretso. Nagra-rapid. Wala na tayong magagawa doon kundi palitan yung isang buong assembly. Ano yung kadalasan ng nagiging simula ng pagkasira nun? Nagiging simula ng pagkasira nun pag hindi ka nagsisilicone oil or nagsisilicone oil ka naman pero hindi naman tama, at saka pag madalas mong ginagamit yung rapid fire. Yun ang nagiging sira nun, no?
Again, hindi highly recommended ang mga Glock series para sa isang mga newbie. Kasi unang-una, hindi siya ganun kalakas. Hindi ganun kalakas ang Glock 18, ang Glock 17, kumpara mo sa mga kalaban niya na 1911 or 2011. Baka kasi dumating yung point na hindi masatisfy ng Glock yung expectation na hinihiling mo sa airsoft, na hinihingi mo. Or the other way around, okay, Glock, gamit mo, pak, kontento ka na. Tapos biglang, all of a sudden, nagkaroon ka ng pagkakataon na, na makagamit ng ng 2011 or 1911, bigla mo mararamdaman, bakit mas malakas yung 2011 and 1911? Bakit para mas mahina yung Glock ko? O, diba? Pag gano'n na nangyari, wala kang kumbaga, maikukumpara mo, masasabi mo, baka bandang huli, magsisisi ka pa, no? Sayang, sana pala, nag-2011 na lang ako, kesa nag-Glock ako, diba? Nagsisisi ka, kaya wala ka nang magagawa, kasi yun yung pinili mo. Tapos, nagamit mo na, di ba? Hindi mo naman pwedeng ipalit yun, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin, 1 week ko lang naman nagamit yan, baka pwede, nag-iba kasi isip ko, doon na lang ako sa 2011. Hindi po pwede yun, no? Hindi po pwede. Once na nagamit mo na to, kahit isang araw lang, kahit 2 oras mo lang nagamit na rin po talaga siya. Consider gamit na po siya, no? Kaya hindi na mako-consider as brand new, hindi mo na maipapalit, no? Kumbaga, ako yung nanghihinayang sa inyo. Kasi tandaan nyo, sa pagpili ng barel, mas maganda yung barel, siya yung makakasama mo ng matagal. Hindi pwedeng papalit-palit ka ng barel kasi bawat barel, iba ang handling. No? Hindi mo mamamaster. Di ba? Walang iniwan. Halimbawa, science teacher ka. Mas maganda kung science teacher ka for the rest of your life. Di ba? Kasi namamaster mo yung science. Na ipapaunawa mo sa estudyante mo, yung talagang science. Di ba? Ang hirap naman, science teacher ka, bigla magiging PE teacher ka o kaya history teacher ka, di ba? Mahirap yun. Mas maganda, doon ka sa field mo. So, kung history teacher ka, lahat talaga ng history, di ba? May tuturo mo ng maayos doon sa estudyante mo. Pero kung history teacher ka, tapos bigla kang ipapasok sa English teacher or sa science teacher, medyo malayo yung field, di ba? Yan, gano'n ha. So, ito, Unit Atik Airsoft, Glenn Santillan, Katipunan, Placer, Bossing, Gen 4, okay? Ang Gen 4 slotted. Ang Glock, 12 kg, 14 kg, 12 kg only. Hindi siya pwedeng gamitan ng 14 kg at CO2. Mawawarak po ito, no? Ngayon, ang Glock, nakikita mo yung in-order mo, matte black, okay? Ngayon, equipped siya with dual firing mode to. Single fire, pag binaba mo, rapid fire. Ayan ha. Dual firing mode. Tapos, wala naman na. Expected mo na, bossing, siya, hard polymer plastic ang body. Wala pong Glock na full metal. Kahit yung mga totoong Glock sa totoong barrel, lahat hard polymer lang. Okay? So ito, review and unbox natin. Start tayo. Okay, so, let's begin. Kunin natin silicone oil. Number 1, ang sinisilicone oil sa Glock, press the mag catch to release the magazine. Sinisilicone oil sa isang Glock, this one. Press the valve. Pindutin, saka natin spray. Okay? After that, okay na yan. Next natin yung inlet valve. Bakit kailangan ng silicone oil, big man? Bakit kailangan ilagyan sa output valve at saka ilagyan sa inlet valve? Well, hindi siya nag-uwi Okay? Number 1, kailangan mo i-press yung valve para yung oil, pag in-sprayan mo, papasok. Pag kasi hindi mo i-press, nandyan lang yung oil, tatapon lang, sayang. Then number 2, kailangan mo i-sprayan yung inlet valve para pag nilagyan mo ng gas, papasok. Okay? Kaya ang kailangan natin ditong i-lubricate is yung mga o-ring ng valve na nasa loob. Hindi yung mga panlabas. Ngayon, sa unit, dalawa rin. Kung dalawa sa magazine, dalawa rin sa unit. Number 1, itong ibabaw. Para hindi maubos yung barrel. Sprayan. Then kasa. I-lock manually. Sprayan yung nozzle. Okay?
Wala ka nang i-sprayan sa gilid kasi hindi naman siya 2011. Hatak, release, tapos rest. Ang hammer ng isang Glock is nasa loob. I-rest mo muna. Okay? So, this is the magazine. Ang magazine, hindi pwedeng lagyan ng 14 kg. Okay? Ang mga Glock, supported lang sila ng 12 kg. Hindi sila pwede sa 14, mawawarak po sila. Tandaan nyo. Kung yung 2011 na full metal, minsan nawawarak. Lalo na yung Glock na hard polymer plastic lang. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay. 2 seconds is enough para sa isang puno. Diba? Actually, sobra-sobra pala. Tapos, lagyan natin ng bala. This is the reloader. Atake natin ito pababa. Put your other thumb here. Then dito ilalagay yung bala. Mas maganda mga ka-airsoft pag meron ka reloader. Kasi pag meron ka reloader, ang tendency, hindi siya, hindi ka mahihirapan pag may reloader ka. Pag wala kang reloader, naubos? Ha? Sarap yung sandwich natin, ha? Ba't di ka nag-uwi? Wala nga, ubos daw. Naubos. Wala, sa iba, walang tira rin. Kulang pagkain nyo? Hindi na. Ito lang ang pagpila. Okay. Last day kasi nila loka sa school, mga ka-airsoft. So, nagkainan sila. Alam mo naman yung mga bata, syempre, excited dyan. Nag-iiyakan. Mukhang umiyak ka. Okay na? Okay, so, ayan na, mga ka-airsoft na may gas na, may bibis na, may silicone oil na. Kompleto na, ganun din yung unit. Wag ninyong lalaruin yung unit nyo ng walang silicone oil. Okay? Yung unit ninyo, mauubos, masisira. Basta, masisira yung unit ninyo pag walang silicone oil. Kaya iwasan ninyo yan. Sayang ako kasi nangihinayang sa unit. Nangihinayang ako sa unit pag talagang hindi siya trinato ng maayos. No? Nangihinayang ako. Hindi ko maatimba na yung isang unit na mahal na mahal ko na lagi i-demo ko, lagi itinuturo ko. Tapos gagamitin ng hindi tama. Parang ako yung nasasaktan, no? Ewan ko, maybe because dahil passionate ako sa trabaho ko, no, na pagbablog ng mga airsoft. Pero yun nga, pag hindi iningatan, masakit para sa akin, no? Okay, pasok natin sa unit, malakas. Make sure na may pwersa kasi pag tinutulak niya lang, ayan, no, hindi kagad siya maglala. 'Di ba? Kailangan malakas, asa. Ready to fire, okay? Merong selector yan. Single fire pag nasa taas, rapid fire pag nasa baba. Single fire muna tayo. Okay, firing! Okay. Rapid fire natin to mga ka-airsoft. Bababa natin to. Firing! Okay. Balik natin single fire. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer. Ang hammer nasa loob by pressing the trigger. Okay? Tapos mga ka-airsoft, matte block po ito. Punasan po natin para hindi po siya nanggigitata sa langis. At saka para lagi mo kang bago yung unit. Okay? Yan. Punasan natin bago natin itabay. Napakaganda. Glock 18, Gen 4, equipped with single fire and rapid fire. Okay? Ngayon, katulad dito, wala na siyang bala. Bago mo itabi, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. Kaya lang, ang dami pang hangin nito. Okay? Kasi ditong unit na to, hindi siya naka-fix outer barrel, pero naka-fine tune siya and naka-trigger job siya. Marami pang laman to. Pakitaan natin. Pakita ko sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo kung ilan pa yung laman niya, ha? Mga ka-airsoft, tulungan nyo nga pala ako before we resume with the live video. Tulungan nyo ako, share nyo yung live video natin, no? Para kumala tayo sa community. Okay? Makapagpaputok na tayo ng 23 rounds, no? Dugtong natin. 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nakaka-30 rounds tayo sa 2 seconds sa gas. Game pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaka-40 rounds na tayo mga ka-airsoft. 2 seconds na gas lang. Ang dami pang laman dahil ang lamig ng magazine. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo.
Yan ang epekto ng fine-tuning and trigger job. Pinapatipid natin sa consumption to. Di ba? Kasi, pag ito malakas sa consumption, hindi ka rin mag-e-enjoy. Hindi sasaya ang paglalaro mo, hindi sasaya ang buhay mo. Pero pag ito matipid sa gas, talagang mag-e-enjoy ka. Nakaka 40 rounds na tayo, baka meron pa, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meron pa. 8, 9, 10. 2 seconds mo, sinuklian niya, 50 rounds. Sobrang lamig ng magazine, ibig sabihin, meron pa. So, 50 rounds, ibig sabihin, nag-e-enjoy ka talaga. Mahirap naman, hindi ka kasi mag-e-enjoy pag yung unit nyo malakas sa gas. Pag yung unit mo malakas sa gas ka ng gas, mabilis mauubos yung gas mo. Hindi ka mag-e-enjoy sa hobby na airsoft pag malakas or namumulubi ka sa gas. No? Pero kung matipid, ang sarap. Okay? 50 na, ha? 1, 2, 3, 4, 5. O, yun. 5. 55 rounds ang pinutok niya para sa isang 2 seconds na gas. Napakasarap, napakaganda. Unit ng ating airsoft, Glenn Santillan. Hello, bossing. Ito na po yung unit mo. Bago pala itabi, make sure walang lamang balat, walang lamang hangin. Yung booking sa San Rafael, naibook mo na? Naisulat mo na? Sulat mo na? Pray na. Okay. So, yung unit na yun, ready for packing and ready po for shipping. Okay, next unit natin. Pero before that, basa muna po tayo ng mga shoutout. Okay, ito. Gusto ko bumili pistol blowback metal. Magkano ba? Tatanong lang po ako. Antonio Esgani. Tatanong lang, mag-PM ka na lang. Esgasane. Bossing, mag-PM ka para malaman mo yung detalye mo, no? Para malaman mo yung detalye. Kasi maraming pistol alam nga namang lahat, bigay namin sa iyo, di ba? Isa-isa. Ngayon, ang gawin mo, pumili ka ng pistol na gusto mo. Tapos, itanong mo sa amin yung price nun. Mag-message ka sa amin, no? Huwag po sa comment section. Tulad yan, mukhang baguhan ka, baka maloko ka, baka ma-scam ka. Marami nakaabang na scammer nanonood sa atin, no? Ang gagawin niyan, ipi-PM ka. Tandaan mo pag may nag-PM sa'yo na nagbebenta sa'yo ng airsoft, huwag ka magre-reply. Kasi niloloko ka ng nun at lolokohin ka ng i-scamin ka nun. Ang big man kasi hindi magme-message sa'yo. Ikaw ang mag-message sa amin para kami, magre-reply kami sa'yo. Okay? Yun ang palatandaan pag ikaw pinakita mo sa comment section na parang gusto mo magka-airsoft, interesado ka, ang gagawin ng scammer, i-message ka, i-PM ka. Ngayon, ikaw naman, buong akala mo kami yun. Ang problema, hindi naman kami yun. Ang tendency, mai-scam ka na, maloloko ka na. Okay? Kaya mag-message ka, bossing, para malaman mo yung detalye. Ang dami nagtatanong kung magkano no? Pero dapat kasi, hindi sa comment section, mga bossing nagkakabentahan kasi nag-aabang yung mga scammer. Okay? Okay, and now for the main event, Reynemar, Jacinto, Calapan City, Oriental, Mindoro. Okay, this is the napakaganda commando type, no? Commando type na M4 A1 rifle. Okay, what is good and special about this? Ito yung sinasabi ko. Modern na siya. Hindi siya yung wala kasi ako no? Yung isang type ng commando na dito nilalagay yung battery kasi hindi mo malalagay dito. Ito kasi upgraded version na naka-crane stock bat stock na. Kita nyo? Ayan. Tapos, ayan. This is the carrying handle, dual purpose. It will serve also as your rear sight. Okay? Tapos, naka-fixed optic sight, naka-long barrel. Dito ilalagay yung magazine. Ito yung pinaka-compartment niya. Sa mga sa mga classic version yun. Pero ito kasi modern type na, dito na nilalagay yung mismong battery niya. Okay? Ganun pa rin, pure black, full metal mula ulo hanggang paa, hanggang baba. May kabigatan siya mga ka-airsoft. Tapos, ito, ayan equip siya with safe, single fire, and rapid fire. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala to. Tulad nga ng sabi ko, battery operated to. Pag battery operated, mga ka-airsoft, i-charge mo lang. Okay? Ito. Press, hata. Para humaba.
balik mo. Ngayon, para malagyan mo ang battery, instead of pressing, hatakin. Then, okay. After that, mga airsoft, dito po, this is the bat tube. Diyan natin ipapasok yung battery. Pasok natin, then i-plug natin to. After natin ma-plug, secure mo lahat ng wire bago mo ibalik ito. Balik natin. That's it. Nakakabit na. Ngayon, single fire, rapid fire. Ayan ha. Ngayon, kuha tayo mga airsoft ng magazine. So, this is the magazine. Metal type, camot type. Okay? Buksan natin sa ibabaw, bubuhusan natin ng bala. Okay, pag puno na, sasara natin, ikakamutin natin sa ilalim para yung binuhos natin bala, maitulak niya papanik sa yun. Mararamdaman mo yun, medyo hihigpit eh. Pag medyo humihigpit na, okay na yun, no? Yan, ang daming kamot na ginawa natin. Pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Ngayon, again, ang rifle na AEG hindi kinakasa. Huwag nyo ikakasa kasi ina-access lang to pag ikakalibrate natin yung half-up chamber. Okay? Pag hindi ka naman nag-upgrade, hindi mo kailangan mag-calibrate, kaya huwag mo na ikasa. Baka masira pa to. Okay? Ang AEG type, pagkapasok mo ng magazine at saka ng battery, good to go na po yun. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. The best na the best. Nagwawala ang sarap-sarap niya. Okay? Unit na natin kay Airsoft, Reynemar, Jacinto, of Calapan City, Oriental, Mindoro. Grabe, napakasarap nito mga unit natin ngayon, no? Kasi unang-una ito yung mga unit na hindi naman ganong kamahalan. Ay, hindi naman siya ganong kataas ang presyo, pero quality siya, no? Siyempre, brought to you by... Okay, sabi, Sir Bigman, good day po, watching again from Dubai, UAE. More power and more ka-airsoft to come, sabi ni Eman Benko. Maraming salamat sa iyo ka-airsoft, Eman Benko. Okay mga airsoft, sa mga hindi pa nag-share ng live video natin at doon sa mga hindi mahilig mag-share, napakalit lang naman na pabor, napakiusap yung sinasabi ko. Share nyo po yung live video natin mga airsoft. Yung simpleng pag-share nyo ng live video natin, napakalaki ng magagawa nun sa ating community, no? Yung simpleng pag-share nyo ng live video natin, pwedeng magbago yung ating community. Mas maging aware yung mga ka-airsoft natin sa paglalaro, mas maging aware sa safety, sa discipline na kailangan sa airsoft natin. Okay? Yun lang po mga airsoft. Maraming salamat sa mga nanood ng ating mga daily review and unbox. Bago ko i-end, i-rest natin to. Release the magazine pag hindi na gagamitin. Then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press 1 second. Then single fire. Then safe. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po!